kasamang pag-aksyon tungo sa pag-angat ng edukasyon. Meron po tayong iba't ibang sektor na nakikita na maaari pong tumulong dito at yung ating mga kababayan sa labas ng bansa, overseas Filipinos at ang general public. 10 piso para sa 10,000 silid-aralan. 10 piso sa bawat araw sa loob ng 10 buwan. At kung makakahanap tayo ng 2 milyong Pilipino na kagaya ninyo, makakagawa tayo ng 10,000 classrooms. 10 piso may iambag sa mga silid-paralan sa mga pampublikong paralan. Kaya ng tugunan. Kung paano tayo makakabahagi, ito ang ating malalaman. Ito po si Paring Ray. Mga solusyon upang matugunan ang matagal ng problema sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Ilalahad ngayong gabi. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang hatang yan ngayong gabi sa ating Kasangga mo ang Langit. Sa 100 mga bata, 11 hindi nakapag-aaral maliban sa kanilang kahirapan. May kakulangan din sa mga paralang mapapasukan. Sa pagbubukas ng klase sa ating bansa, muli na naman tumambad ang mga problemang kaakibat ng kakulangan sa mga silid-aralan ng mga pampublikong paaralan. Narin ang pagsisiksikan ng mga mag-aaral, mga sira-sirang mesa at upuan, pagkaklase sa ilalim ng puno o di kaya sa mga covered court. Aminado ang tanggapan ng edukasyon, sa kabila ng malaking pondo na inila ng pamahalaan, ay hindi pa rin sumasapat upang masolusyonan ang problemang ito. As ano po yung nakikita niyong kakulangan na maaaring maka-apekto sa edukasyon ng isang bata? Dapat natin isipin yan, halimbawa, dapat conducive yung place niya sa pag-aaral. At mangyayari po lamang yan kung yung dami ng mag-aaral sa isang silid-aralan ay hindi dapat sosobra o hindi gaanong malayo doon sa itinatakdang dami yung ratio na 1:45, classroom to pupil ratio. Ganoon din sa guro, dapat ganoon ang ideal ratio. Pati na rin sa aklat, ang ideal ratio dyan ay 1:1. Sa kabila nito, hindi naman humihinto ang ahensya na humanap ng solusyon upang matugunan ang problemang ito habang inaangat ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Masasabi natin na ang kasulukuyang sitwasyon ng edukasyon ngayon ay kailangan ng pagbabago. At yan ngayon ang ginagawa ng ating Pangulong Noynoy Aquino at ni kalihim Brother Armin Luistro. Parati natin sinasabi yung ating K-12 program na isinusulong upang maging pantay ang ating sistema ng basic education sa hindi lamang sa buong Asya kundi sa buong mundo. Sa programang K-12, isinusulong ang sistema ng edukasyon kung saan mandatory ang pagpasok sa preschool ng mga batang 5 taong gulang, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa junior high school at dagdag na 2 taon bilang senior high school. Mandatory yung kindergarten ngayon sa atin. Kindergarten plus 10 years of basic education pa lamang po tayo sa ngayon. Ito ay kulang. Kailangang baguhin yung curriculum na ating itinuturo at itong K-12 program na ating isinusulong ay hindi lamang simpleng pagdadagdag ng 2 taon, kung hindi ito rin ay tumutugon sa pagbabago ng curriculum, bagong curriculum, 2 years of senior high school education on top of what we're having right now. Inaasahan natin na ang ating mga mag-aral ay magiging handa na sa mundo ng pagtatrabaho, pagnenegosyo at maski sa pagkukolehiyo. Kasabay ng planong ito, bukas din sa pakipag-ugnayan sa pribadong sektor ang kagawaran ng edukasyon upang matugunan naman ang kakulangan sa mga silid-aralan. Noong nakaraang taon, 66,800 mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan ang kinakailangan maipatayo sa buong Pilipinas. Ngunit dahil dito sa 10 Moves campaign, 18,000 mga silid-aralan na ang naisa sa katuparan. Ito ay 10 piso. Ito ang tatapos sa kahirapan.
Bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng pamahalaan at ng pribadong sektor na isinusulong ngayon ng gobyerno, isang akbang ang sinagawa ng Kagawaran ng Edukasyon kasabay na ang paglulunsad ng K-12 curriculum. Ito ay ang pakipag-ugnayan sa pribadong sektor sa pagtatayo ng karagdagang silid-aralan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang panawagang ito ay mabilis namang tinugunan sa pamamagitan ng paglulunsad ng kampanyang 10 Moves. Teka muna, graduate kaya tayo? Ayon kay Mario Derequito, ang Senior Director ng Ayala Foundation, bahagi ng kumpanyang 10 Moves, ang paghihikayat sa lahat ng mga mamamayan na makilahok sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa sa pamamagitan ng pag-aambag ng halagang 10 piso. 10 piso bawat araw sa loob ng 10 buwan. No? Kung i-add mo lahat yun, mga 3,000 pesos o 300 pesos a month. Kung makakuha tayo ng 2 milyong Pilipino, maabot natin yung target na 10,000, no? 10,000 classrooms. No? Isa pang kahulugan ng 10 Moves ay the entire nation moves. No? Alamin kung paano may papaabot ang tulong sa pagpapatayo ng 10,000 silid-aralan sa muling pagbabalik ng Kasanggawang Langit. 10 piso sa bawat araw sa loob ng 10 buwan. At kung makakahanap tayo ng 2 milyong Pilipino na kagaya ninyo, makakagawa tayo ng 10,000 classrooms. Kasangga mo ang langit. Pagsasanib puwersa ng pamahalaan at pribadong sektor ng lipunan, nagbunga ng makabuluhang kampanya. 10,000 silid-aralan na isa katuparan. Isa sa isinusulong ng programa ng pamahalaan ang Public-Private Partnership o PPP, kung saan maaaring makilahok ang pribadong sektor sa agarang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Ayon kay ASEC Umali ng Kagawaran ng Edukasyon, marami ang naitutulong ng pagpasok ng pribadong sektor upang masolusyonan ang kakulangan sa silid-aralan sa buong bansa. Sir, pakikwento sa amin yung experience nyo dito sa 10 Moves campaign. Bago pa po ito nangyari, LCF at ang PBSP o League of Corporate Foundation at ang Philippine Business for Social Progress ay nakipagtulungan sa ating Kagawaran ng Edukasyon upang maisulong itong programang ito. Dahil sa ugnayang ito, nabawasan ng 18,000 silid-aralan ang 66,800 kakulangan nung nagdaang taon. Tinataya nating makakapagpatayo tayo ng another more or less 30,000 classrooms for this school year 2012 to 2013. Kung kaya't ang magiging kakulangan na lamang natin, more or less 20,000 classrooms. I-factor in natin yung yearly increments, it will be around 26,000 classrooms. Itong 10 moves na ito, napakahalaga dahil inaasahan nating makakalikom tayo ng sapat na pondo para makapagpatayo ng 10,000 silid-aralan. Ano kayang kapalaran nila? Ang maging class president? Ang maging class clown? O ang mapabilang sa graduating class? Ayon kay Senior Director Mario Derequito ng Ayala Foundation, ang 10 Moves campaign ay nagsimula sa konsepto ng 5775 Education Reform Movement, isang samahan na naglalayong maiangat ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Sa kasalukuyan po, saan lugar na po na kumalat po itong campaign natin? Dito sa Metro Manila, tapos nagkaroon kami ng launch na Naga. Ipinakilala na rin namin yung campaign sa Cagayan de Oro, Ligao City, sa Albay. No? Sa Batangas, no? Dito sa may parte ng Taal, at doon nga sa Mount Pulag, no? sa Benguet. Nakatakda namin itong i-launch sa Cebu ngayong darating na August, and then sa Davao, sa Iloilo, iba't ibang mga lugar. Present din kami sa cyberspace, Facebook, Twitter, may mga TV commercials na pinapalabas na rin. Tapos sa kasalukuyan din po, ano na po yung mga na-accomplish po nitong 10 Moves campaign? Yung na-accomplish niya, maraming tao na yung nagdo-donate, marami na rin yung nag-pledge,
yung sa tingin namin pinakamalaking accomplishment. Yung talagang lumawak yung kamalayan ng mga tao sa problema at tumaas yung kanilang desire to help, yung kagustuhan nila na tumulong. Sa kampanyang ito, hinihikayat ang publiko upang makiisa sa adhikaing mapabilis ang pagtugon sa kakulangan sa silid-aralan sa iba't ibang panig ng bansa na kahit sa munting nating paraan ay maipaabot natin ng malasakit para sa pag-aaral ng mga kabataan, anuman ang ating estado sa buhay. Kung kailangan nyo ng karagdagang impormasyon, pwede kayong pumunta sa www.10moves.org o kaya bisitahin nyo rin yung Facebook page ng 10 Moves.